Ang nanay ni Aling Pilar, si Madam Inuts, ay biglang sumigaw sa telepono, nasaan na ako titira ngayon. Matapos kong ipagbili ang bahay namin, agad kong kinuha ang 30 milyon na pinagbentahan. Hindi niya alam na nailipat na pala niya sa kapatid ni Kong, si Wilbert Tolentino, ang kalahating milyon ng bahay na pinagbentahan. Pagkatapos ay dumating si Madam Inuts na may dalang maleta sa aming pintuan, at humihingi ng kalinga sa kanyang pagtanda. Ngunit ang hindi niya inaasahan, ang naghihintay sa kanya sa pinto ay hindi isang mainit na pagtanggap, kundi isang kalawang na padlock at isang balita na magpapabago ng lahat. Para sa inyo, mga kaibigan, ano kaya ang mangyayari sa pamilya ni na Chong at Fee? Iko mo na ang inyong hula at damdaman sa ibaba. Pagkatapos kong malaman na ipinagbili pala ang aking biyenan, si Madam Inuts, ang kanyang condominium unit sa halagang 30 milyong piso para lang matulungan ang aking hipak na si Wilbert Tolentino na makapagpakasal. Agad kong ipinagbili ang sarili naming bahay. Kinabukasan, tumawag siya sa akin, sumisigaw, nasaan na ako titira ngayon, habang ang 30 milyong piso mula sa bentahan, ay nasa bulsa ko na. Palihim na ibinigay ni Madam Inuts ang pera sa kanyang bunsong anak, si Wilbert, ngunit pagkatapos ay dumating siya sa aming pintuan na may dalang maleta, humihingi ng kalinga sa kanyang pagtanda. Ang hindi niya inaasahan. Ang tanging naghihintay sa kanya sa aming tahanan ay hindi isang mainit na pagtanggap ng isang anak, kundi isang kalawang na padlock at isang balita na bumagsak sa kanya na parang malamig na tubig. Ipinagbili na namin ang bahay. Paulit-ulit na tumunok ang kanyang telepono, sinisira ang katahimikan ng malakas na pag-ulan kinagabihan. Umilaw ang screen ng aking mobile phone. Ipinapakita ang dalawang salita, Madam Inuts. Nanatili akong nakaupo sa lumang sofa. Hinahaplos ang isang tasangang mainit na sana ang singaw ay nakpakulimlim sa hangin sa harap ko. Sa labas, bumubuhos ang ulan, ngunit sa luko, nananaik ang isang kakaibang kapayapaan, tulad ng isang lawas sa araw gang taglagas. 3 araw ko nang hinihintay ang tawag na ito. Mula nang pirmahan ko ang kontrata ng pagbebenta ng bahay, humigop ako ng ang lasa. Nauna ay mapait sa dulo ang dila, ay naging matamis sa huli, tulad ng aking damdamin sa sandaling iyon. Huminga ako ng malalim at nag-swipe upang sagutin. Hindi ko na nagawa pang bumati. Isang tinik na bakal, matinis at puno ang galit ang pumukpok sa aking tainga. Nasaan si VU? Sabihin mo sa akin ngayon kung ikaw ang kumumbinsi kay Kong na ibenta ang bahay. Nababali na ba kayo? Bakit ninyo ibebenta ang bahay na tahimik ninyong tinitirhan? Kung ibebenta ninyo iyan, saan ako titira? Gusto niyo bang patayin ang matandang ito? Naputol ang kanyang boses sa huli, nabagong ang sigaw. Sa pagitan kanyang nga salita, naririnig ko ang kanyang humihingal na pahinga, ang tunong ang paghampas sa mesa, at ang malungkot na iyak na iyon. Ang sandata na ginamit niya sa loop niyang maraming taon upang manipulahin ang aking asawa. Kung ako ang Fee 10 taon na ang nakakaraan. Siguradong nanginginig ako. Pilit na nagpapaliwanag ng mabilis. Baka nga umiyak pa sa takot. Ngunit ang Fee ngayon, pinatibay ng maraming bagyo at kapaitan sa ilalim ng isang bubong, ay nakaramdam lamang ng kaunting awa. Inilayo ko ng bahagya ang telepono upang hindi ako mabingi, at hinintay siyang ibuhos ang kanyang galit bago ako sumagot ng mahinahon. Aling Pilar, kumalma po kayo, please. Ang pagbebentaing bahay ay napag-usapan na namin ni Chong ng maigi. Nakapirma na ang mapapeles at nailipat na ang pera sa account. Gaano man kayo sumigaw ngayon, tapos na ang lahat at hindi na magbabago. Sa kabilang linya, ay nagkaroon ng sandaling katahimikan. Siguro hindi niya inaasahan na sasagutin ko siya ng napakalinaw at malamig. Dati, tuwing itataas niya ang kanyang boses, yumuyuko lang ako at nagtitiis. Ilang segundo lang ang katahimikan. Bago sumabog sa isang seryeng pagmumura, mas malala pa kaysa dati. Ah, napakatalino mo talaga. Isang simpleng manugang. Naglakas loob kang lampasan ang iyong biyenan at ay pagbili ang bahay niyang pamilya ng patalikod sa akin? Akala mo ba? Kukunin mo ang pera at alis. Iwan ang iyong hipak at ang matandang ito. Tama, pinakain mo ang uwak. At dudukutin nito ang iyong nga mata. Ibigay mo sa akin si Kong ngayon na. Hindi ako makikipag-usap sa isang walang galang na manugang na tulad mo. Tiningnan ko ang aking asawa. Nakaupo si Chong sa isang sulok ng silid, nakasandal sa dingding, at nakayuko ang ulo sa pagitan ng kanyang nga balikat, na may bakas ng pagod at pakatalo. Narinig niya ang bawat salita ng kanyang ina. Alam niyang desperado ito,
Ngunit alam din niya kung bakit kami napunta sa ganitong sitwasyon. Ang kanyang tingin ay walang panunumbat, tanging ang malalim na kalungkutan ng isang tapat na anak na napipilitan. Inilagay ko sa loudspeaker ang telepono upang marinig din niya, ngunit sinenyasan ko siyang huwag makialam. Ito ang aking laban. Ang hangganan na kailangan kong iguhit upang protektahan ang aking maliit na pamilya. Sorry po, Aling Pilar. Pero busy po si Kong sa paglilipit ng nga huling gamit. Bukod pa rito, desisyon po naming dalawa ito. Kaya ang pakikipag-usap sa akin ay parang pakikipag-usap na rin sa kanya. At huwag po kayong mag-alala. Hindi po namin ibinenta ang bahay para tumakas. Naghahanap lang po kami ng paraan para sa amin. Tungkol naman po sa kung saan kayo titira. Akala ko po may plano na kayo, di ba? Sinadya kong diinan ang huling pangungusap. Tulad ng inaasahan ko, biglang tumigil ang iyak sa kabilang linya. Si Madam Inuts ay isang matalinong babae. Alam niya ang ibig kong sabihin. Ang condominium unit na nakakahalaga ng 30 milyong piso na palihim niyang ipinagbili. Ang kayamanang iyon na buwan niyang ibinigay sa kanyang minamahal na bunsong anak. Bakit siya mag-aalala ngayon tungkol sa bubong? Lalo pat ipinagbili na ang bahay ng kanyang panganay na anak. Anong sinasabi mo? May plano? Ano ang planuhin ko? Nautal siya. Binabago ang kanyang agresibong tono sa nag-aalangan. Bagamat pilit niyang pinapanatili ang kanyang hitsura. Ako ay isang matandang babae. Umaasa lang ako na maari akong umasa sa aking maanak. Ang bahay ninyo ay bahay ko rin. May karapatan akong manirahan at mamatay doon. Paano ka nakaruning pusong itaboy ako sa kalye? Nang marinig ko iyon, hindi ko mapigilan ang mapait na ngiti. Ang aming bahay ay bahay rin niya. Tama? Sa loob ng maraming taon. Ipinakpalagay niya iyon. Ang pawis at luha na ibinuhos namin upang itayo ang bawat ladrilyo, upang bayaran ang mortgage sa bangko sentimo sa sentimo, para sa kanya. Ang lahat ay ari-arian ng pamilya. Isang lugar kung saan may karapatan siyang magdesisyon at kung saan maaring lumitaw ang kanyang bunsong anak upang manghingi ng kung ano ang gusto niya. Ngunit hindi niya alam na ang hindi nakikitang kapangyarihan na inangkin niya ay nawala sa sandaling narinig ko ng hindi sinasadya. Ang kanyang nakamamatay na tawag sa real estate agent isang linggo na ang nakakaraan, ang sandaling. Nailantat ang katotohanan. 10 taon ng sakripisyo sa aming bahagi ay walang halaga kumpara sa isang pitik ng kanyang bunsong anak. Huminga ulit ako ng malalim. Naging matatag ang aking boses, ngunit pinanatili ang kaunting respeto na nararapat sa isang ina. Aling Pilar, hindi po kita itinaboy. Kailanman ay hindi ko po maisip ang gayong kawalang-galang. Ngunit pinipilit kami nga pangyayari na magbenta upang makabayat ng utang at masiguro ang edukasyon ng nga bata. Mayroon kayong 30 milyong piso sa bangko. Kung nasiguro ninyo ang kinabukasan ni Marcos, sigurado akong kaya niyo ring alagaan ang inyong sarili. Kumbinsido po ako na hindi papayagan ni Marcos na makulang kayo sa anuman. Pagkasabi nito, binaba ko ang telepono. Ang paulit-ulit na pagtunog ng telepono ay nagiwan ng lubos na katahimikan sa silid. Sa labas, patuloy ang malakas na pagulan, ngunit sa loob ko, ang pinakamalaking bagyo sa aking buhay ay nagsisimula pa lamang. Tiningnan ko si Kong. Tumingin siya sa akin na namumula ang nga mata. Alam kong nasasaktan siya. Ngunit kailangan ang sakit na ito upang magising. Lumapit ako at hinawakan ang kanyang kamay, isang kamay na makalyo dahil sa trabaho at pagsisikap. Ito ang unang pagkakataon na naaklakasloob akong salungatin ang aking biyenang. Ang unang pagkakataon na naglakasloob akong sirain sa sarili kong mga kamay ang peking harapan ng isang masayang pamilya upang humingi ng kaunting katarungan para sa akin. Upang maunawaan ninyo kung paano ako naging napakatahimik at malupit sa tawag na iyon. Siguro kailangan kong ikwento sa inyo kung paano ang aking mga unang araw sa pamilyang ito. Isang simula na. Sa pagunita. Ay, puno na nga bita bago pa man ito nagsimulang itayo. Nakakilala kami ni Chong sa pagtatrabaho bilang nga manggagawa sa isang industrial park sa labas ng Cavite. Siya ay isang mabuting tao, masipag, tahimik. Ngunit laging maingat at detalyado sa lahat ng kanyang ginagawa. Ang prototype ng isang lalaki ng pamilya. Pag-uwi mula sa trabaho, nagluluto siya o naglalaba. Walang bisyong alak, sugal, o anumang katulad nito. Minahal ko siya dahil sa kanyang pagiging simple at katapatan. Ang aking pamilya ay galing sa isang mahirap na bayan ng probinsya ng Samar, at ang kanyang pamilya ay hindi rin mayaman. Sinimulan namin ang aming relasyon ng walang anuman at isang simple at dalisay na pag-ibig.
Ang araw na dinala niya ako upang ipakilala sa kanyang pamilya. Nahanda ako ng maaga. Bumili ako ng isang basket ng pinakamagandang prutas na nakita ko. Naksuot ako ng aking pinakamagandang damit at nanalangin ng tahimik upang makaroon ng magandang impresyon sa kanyang ina. Ang bahay ng kanyang pamilya ay nasa isang makitit na eskinita ng isang working class na kapitbahayan. Ang dingding ay bakbak, ngunit ang maliit na patio sa harap ay malinis na walis. Ang kanyang ina, si Madam Inuts, ay sinalubong ako ng isang mabait na ngiti. Siya ay isang matabang babae, na may mabait na muha at nakangiting nga mata. Sa sandaling iyon, naisip ko na napakaswerte ko dahil nakahanap ako ng isang napakabait na biyenan. Ang kainan ng pagpapakilala ay naganap ng walang problema, na may mga lutong bahay na inihanda niya mismo. Pinagsisilbihan niya ako ng pagkain. Tinatanong niya ako tungkol sa aking pamilya, sa aking bayan, sa aking trabaho. Lahat ay tila perpekto. Hanggang sa dumating si Wilbert, ang kanyang bunsong anak. Si Wilbert ay 5 taong mas bata kay Chong, at sa sandaling iyon, nasa huling taon siya ang isang vocational training program. Dumating siya nang nagsimula na kaming kumain, amoy sigarilyo, na may bleach blonde na buhok at naka-bride. Nang makita niya si Wilbert, lubos na nagbago ang salubin ni Madam Inuts. Mula sa masiglang pakikipag-usap sa akin, lumipat siya sa pakikipag-usap sa kanyang anak ng malambing at punong debosyon. Anak, nandito ka na. Bakit huli ka ngayon? Pagod ka ba? Inilabas ko ang hita ng manok para sa iyo. Sige, mahugas ka ng kamay at kumain ka ng mabilis, bago lumamig. Nagulat ako nang makita ang hita ng manok, ang pinakamalaki at pinakamasarap, na hanggang sa sandaling iyon ay hindi pa niya ginalaw o inalok sa sinuman. Lumalabas na inilalaan niya iyon para kay Wilbert, ang aking asawa, na tila sanay na sa eksena, ay tahimik na kumain. Umupo si Wilbert nang hindi man lang bumati sa kanyang magiging hipak. Kinuha niya ang hita at nagsimulang kumain ng maingay habang nagrereklamo tungkol sa hirap ng pag-aral at sa kanyang motorsiklo na nasira. Si Madam Inut sa tabi niya ay pinapaypayan siya at kinakawaan. Kawawa naman ang anak ko. Sa pagod mo sa pag-aral ay mapapayat ka. Sige, magsumikap ka. At pagkatapos ay magiging isang mahalagang tao ka at may pagmamalaki kang iyong ina. Hindi tulad ng iyong kapatid na si Chong. Isang simpleng obrero na may maliit na sahod. Sino ang nakakaalam kung kailan siya ahon? Ang pangungusap na iyon ay parang isang balde ng malamig na tubig sa amin. Tiningnan ko ang aking asawa. Nakita ko kung paano niya lalo pang iniyuko ang kanyang ulo at huminto ang kanyang chopstick sandali bago muling kumain. Hindi siya nagprotesta o nagpakita ng galit. Siguradong narinig niya ang mga salitang iyon libu-libong beses. Sa sandaling iyon, inakala ko nang walang malay na normal lang na mas malambing siya sa bunsong anak, na nag-aral pa at walang kita. Hindi ko alam na ang pagtatangi na iyon ay hindi lang kaunting labis, kundi isang malalim na agwat. Ito ay isang pagtatangi na nakabaon sa kaibuturan ng kanyang pagkatao. Ang panganay na anak ay para pasanin ang responsibilidad. Ang bunso ay purong ginto, ang pag-asa ng pamilya para umakyat sa lipunan. Pagkatapos kumain, nakalok ako na mahugas ng plato. Hindi nagpakipot si Madam Inuts at iniwan akong mag-isa sa kusina habang siya ay umakyat sa sala upang balatan ang prutas para kay Wilbert habang nanonood sila ng telebisyon. Ang tawanan ng magina ay umaabot sa kusina. Isang lubos na kaibahan sa katahimikan ni Kong na nililikpit ang patio. Sa unang pagkakataon, naramdaman ko ang kalungkutan ng aking asawa sa sarili niyang bahay at sa unang pagkakataon, nahulaan ko kung ano ang magiging lugar ko sa pamilyang iyon. Hindi bilang isang minamahal na miyembro, kundi bilang isang dakdak na piraso upang tulungan si Chong na pasanin ang bigat ng pagiging panganay. Ngunit ang pag-ibig nun ay bumulag sa akin. Akala ko, kung magiging mabait, magalang, at tapat ako, mamahalin din akong aking biyenan. Akala ko, sa pagsisikap naming dalawa, makakabuo kami ng isang masayang tahanan. Napakawalang malay ng padaan. Isang pananampalataya na babayaran ko ng maraming taon ng luha at kahihiyan. Nang magpasya kaming magpakasal, kinausap ni Chong ang kanyang ina. Wala ako nun, ngunit ayon sa kanyang kwento. Walang pakialam niyang sinabi, sige, gawin niyo na. Matanda na ako at wala akong pera para tulungan kayo. Ang komentaryong iyon ay nakasakit kay Chong. Ngunit gayunpaman, humiram siya ng pera sa mga kaibigan at, kasama ang kaunting ipon namin. Inayos niya ang lahat. Ang handaan, ang photographer, lahat ay sa gastos namin.
Si Madam Inuts ay abala lamang sa pagbibigay ng mga utos kung paano dapat gawin ang mga bagay para lang makmukhang maganda sa pamilya. Ngunit wala siyang iniambak ni isang sentimos. Sa araw ng kasal, tirik na tirik ang araw. Nakasuot ako en isang simpleng segunda manong damit at isang palumpon en bulaklak na hindi naman sariwa. Pumasok ako sa simbahan sa pagitan en mga hagis en bigas at konfeti. Ang aking mga magulang, malungkot dahil ikakasal ang kanilang anak na malayo at walang masyadong pinansyal na kakayahan, ay nagregalo sa akin ngang isang maliit na gintong pulseras bilang dote. Sa pag-abot niya nito, sa harap niyang lahat ng bisita, hindi napigilan ng aking ina ang luha, habang binibigyan ako ng kanyang nga pagpapala. Tumingin ako sa paning ang lalaking ikakasal. Umaasa ang isang kapalit na kilos. Sa aming bayan, kaugalian na ang biyenan ay nagbibigay din ng regalo sa nobya, gaano man ito kasagisak, bilang simbolo ng magandang kapalaran. Ngunit nanatili si Madam Inuts sa kanyang upuan, nagpapaypay ng walang pakialam. Umikting ang tensyon at nagsimula ang nga bulungan. Isang tiyuhin ni Kong, nang makita ang sitwasyon, ay lumapit upang bumulong sa kanya. Doon lamang siya tumayo ng dahan-dahan at lumapit sa amin. Wala siyang dalang kahon ng alahas. Tumayo siya sa harap namin, kinuha ang mikropono, at sinabi ng malakas upang marinig ng lahat. Sa aming pamilya, ang mahalaga ay ang damdamin, hindi ang nga material na bagay. Ang aking mga anak ay nakaysa dahil sa pag-ibig at wala akong ginto o alahas na ibibigay sa kanila. Tanging ang aking puso nga inananagnanay sa kanilang lahat ng kaligayahan. Ang parang naipon ko ay para tulungan si Wilbert na tapusin ang kanyang pag-aaral at makapag-settle. Si Kong, bilang panganay na kapatid, ay dapat marunong magbigay at magsakripisyo para sa kanyang kapatid. At si Fee, bilang bagong manugang, ay dapat maunawaan kung ano ang kanyang tungkulin at magsumikap para sa kanyang bagong pamilya. Tumahimik ang lahat. Nabalisa ako na parang sinampal sa publiko. Hindi dahil sa hinahangat ko ang isang alahas. Ito ay ang paraan niya ngang pagpapahayag ngang paboritismo sa pinakamahalagang araw ngang aming buhay. Hindi lang wala siyang ibinigay sa akin, kundi ipinaalala pa niya sa publiko ang aking obligasyon na magsakripisyo para sa aking hipak. Sumulyap ako sa aking mga magulang. Nakayuko sila at maluluha ang nga mata sa lungkot at kahihiyan. Mahigpit na hinawakan ni Chong ang aking kamay. Nanginginig ito. Nahihiya siya at nasasaktan para sa akin. Pilit niyang kinuha ang mikropono, ngunit marahan kong pinisil ang kanyang kamay upang pigilan siya. Hindi ko gusto na ang aming araw ay maging isang pagtatalo. Pinigil ko ang aking luha, pilit na ngumiti, at pinasalamatan ang aking biyenan. Sa aming gabing kasal, sa isang maliit at mainit na silid, niyakap ako ni Kong na may tinig na nangingini. Patawarin mo ako, mahal. Wala akong silbi. Hinayaan kitang mapahiya sa unang araw mo bilang asawa ko. Hinaplos ko ang kanyang muha na pagod, na may pusong nanlumo. Huwag kang mag-alala. Mahal ko. Ang pera ay dumarating at umaalis. Ang mahalaga ay mahal natin ang isa't isa at magtutulungan tayo. Makikita mo, magtatagumpay tayo. Sinabi ko iyon para pasiglahin siya, ngunit sa loob ko, lubos akong nasaktan. Gayunpaman, ang mas nakasakit sa akin ay hindi ang kawalan ng regalo. Ilang araw pagkatapos, nakita ko nang hindi sinasadya si Madam Inuts at si Wilbert sa isang tindahan na bumibili ng isang bagong scooter, isang modelo na nakakahalaga, ng aming kinikita sa loob ng ilang taon. Ipinagmamalaki ni Wilbert ang kanyang motorsiklo sa kanyang makaibigan habang nakangiti ng malapad si Madam Inuts. Sinasabing ang motorsiklo na iyon ay akma sa kanyang anak. Tinanong ko si Chong kung saan nanggaling ang pera. At siya ay huminga lamang ng malalim at sinabing iyon ay ang ipon ng kanyang ina. Lumalabas na ang wala akong pera ay isang pahayag na nakareserba lamang para sa amin. Para sa kanyang bunsong anak, ang kanyang bank account ay laging bukas. Ang katotohanan iyon ay tumimo sa aking puso na parang tinik. Nagsimula akong maunawaan na sa bahay na iyon, ang katarungan ay isang luho na kailanman ay hindi namin makakamit. Ang pamumuhay kasama ang aking biyenan at ang aking hipag ay naging mas malaking hamon kaysa sa aking inaakala. Maliit lamang ang bahay at kami na apat na matatanda ay laging nakakabangga, ngunit ang pinakamalala ay hindi ang kakulangan ng espasyo, kundi ang nakakapanikip na kapaligiran. Lahat ng gawain sa bahay, mula sa pamimili at pagluluto, hanggang sa paglilinis at paglalaba,
ay sa akin lahat. Nagtatrabaho ako sa isang pabrika ng tela. Halos araw-araw ay nag-overtime. At umuwi ako na pagod para lang pumasok sa kusina. Samantala, si Wilbert ay umuwi mula sa kanyang maklase. Ihahagis ang backpack kahit saan at higa sa sofa upang manood ng TV hanggang sa handa na ang hapunan. Si Madam Inuts naman ay naglalagi sa kanyang klaseng Zumba para sa matatanda o nakikipagkwentuhan sa mga kapitbahay. Pag-uwi niya, abala siya sa pakpuna na maalat daw ang pagkain, o kaya'y matabang. Minsan, ako ay nakasakit na may mataas na laknat. Nakahiga ako sa kama na nakabaluktot. Si Kong, na nagtatrabaho ng part-time, ay umuwi ng tanghali. Sa oras ng tanghalian, hindi ako pinaglutuan ni Madam Inuts ng simpleng sabaw, kundi sumilip pa siya sa pintuan ng aking silid at sinabi, "Naku, may lagnat lang. Akala mo na mamamatay ka na. Bumangon ka at magluto para sa iyong hipak na may exam ngayong hapon. Ano ka bang manugang?" Nakahiga lang buong araw. Napayak ako sa kawalan ng magawa. Bumangon ako kahit hirap na hirap. Naglutong pancit canton para kay Wilbert at muling bumaksak sa kama. Nang umuwi si Chong kinagabihan at nakita akong nilalagnat, agad niya akong dinala sa health center. Nang malaman niya ang nangyari, nakaroon sila ang matinding pagtatalo ang kanyang ina. Ito ang unang pagkakataon na nakita ko ang aking asawa na sumalungat sa kanya. Ngunit ang resulta ay si Madam Inuts ay sumiga at umiyak. Inakusahan ang kanyang anak na inuuna ang kanyang asawa kaysa sa kanyang sariling ina. Sa huli, para makaroon ng kapayapaan sa bahay, kinailangan ni Kong na humingi ng tawad sa kanya. Pagkatapos nito, nagpasya kaming lumipat at mamuhay ng mag-isa. Sabi ni Kong na hindi na namin kayang magpatuloy ng ganun. Na ako ay naghihirap at ang relasyon niya sa kanyang ina ay lumalala. Mas mabuting magtiis ng hirap sa labas, ngunit mamuhay ng tahimik, sabi niya. Para sa akin, iyon ang pinakamagandang balita sa mundo. Nagarkila kami ng isang maliit na studio na halos 15 meter kwadrat lamang na may bubong na yero na nagiging hurnohan sa tag-araw, ngunit iyon ang aming paraiso. Bawat buwan, bukod sa pagbabayad ng upa at pagkain, binibigyan namin si Madam Inuts ng pera para sa kanyang nagastusin bilang mabuting mga anak. 2 taon pagkatapos, nang mabuntis ako sa aming unang anak, lalo pang lumakas ang pagnanais na makaroon ang sariling bahay. Nag-usap kami tungkol sa pagkuha ng mortgage at pahingi ng tulong sa mga kaibigan at kamag-anak upang makabili ng isang maliit na bungalow sa isang eskinita. Mas mababa ang presyo nun, ngunit para sa aming sahot bilang mga manggagawa, ito ay isang kayamanan. Kinausap namin si Madam Inuts, umaasa na tutulungan niya kami sa anuman o kaya'y mag-aalok ng nga titulong ang kanyang bahay bilang kolateral upang makakuha ng mas mababang interes. Ngunit pagkabuka pa lang aming bibig, pinutol niya kami agad. Saan naman ako kukuhang pera? Ang nga titulo ay ang aking seguridad para sa pagtanda. At kung makaproblema kayo at kukunin ng bangko ang bahay, gusto niyo bang matapos ako sa ilalim ng tulay? Kung gusto niyong bahay, humanap kayo ang sarili niyong buhay. Malalaki na kayo para umasa sa inyong ina. Labis na nalungkot si Chong. Ngunit hindi siya sumuko. Pumunta kami sa iba't ibang lugar. Humiram ng maliliit na halaga sa mga kaibigan, kamag-anak, kahit sa kumpanya. Sa wakas, nakabili kami ng isang lumang bungalow na sira-sira, na may madingding na basa at butas-butas ang bubong. Sa araw na lumipat kami, nayakapan kami at umiyak sa kaligayahan. Sa kabilangang mautang, sa wakas ay mayroon kaming bahay na babalikan. Isang pugat para sa aming magiging sanggol. Minsan lang bumisita si Madam Inuts sa bahay. Sa araw na nakaroon kami ng maliit na inaugurasyon, nilibot niya ang bawat sulok, nagrereklamo na masikip daw, na walang masyadong ilaw. Hindi niya kami tinanong tungkol sa mautang o kung paano namin babayaran ang maito, ngunit habang nakaupo sa mesa, bigla niyang sinabi, sa huli, bahay din naman itong anak ko. Pak matanda na ako at hindi na kayang tumira kay Wilbert. Dito na ako titira para sa aking huling nga taon. Mas malaki ito kaysa sa dati niyong studio, kaya hindi naman masama. Naramdaman ko ang pagkabuhol sa lalamunan ko. Nang kailangan namin ng tulong, sinabi niya, sa amin na humanap kami ng sarili naming buhay. Ngunit ngayon na mayroon na kami, itinuturing niya, itong kanya na may karapatan. Ngumiti lamang si Kong ng mapait. Pinaksilbihan siya ng pagkain at sinabi, "Oh, ma, ang mahalaga ay mayos kayo. Sa bahay na ito, laging bukas ang pinto para sa inyo."
Ang katapatan ng aking asawa at ang aking sariling pagtanggap ay nagpalakas sa pagiging makasarili ni Madam Inuts na lumaki ng walang kontrol. Hindi namin alam na ang maliit na bahay na iyon ay magiging sentro ng nga darating at matinding bagyo, isang lugar kung saan ang kasakiman at pakalkulang tao ay magpapakita sa pinakamalupit nitong anyo. Ang pagtalakay sa trahedya ng pamilyang ito nang hindi binabanggit si Wilbert ay isang malaking pagkakamali. Siya ay 5 taong mas bata kay Chong. Ngunit sa maturity, mas matanda pa sa kanya. Pinalaki ni Madam Inuts ng spoiled mula pagkabata. Lumaki si Wilbert na iniisip na siya ang sentro ng universo at na ang lahat sa paligid niya ay may obligasyong paglingkuran siya. Nagtapos siyang ng isang vocational course na may katamtamang grado at nahirapan siyang makahanap ng trabaho. Tumagal lamang siya ng ilang linggo sa bawat trabaho. Masyadong maliit daw ang sahod, o mapanupil ang boss, o masyadong mahirap ang trabaho para sa kanyang talento. Sa tuwing umaalis siya sa trabaho, ipinagtatanggol siya ni Madam Inuts ng buong tapang. Ang anak ko ay may malalaking pagnanais. Hindi siya ginawa para tiisin ang kahihiyan. Mas mabuting maghintay siya ng kanyang pagkakataon sa bahay kaysa pagsamantalahan sa labas. At sa gayon, hindi kailanman dumating ang pagkakataon at si Wilbert ay nagtatrabaho na lang sa bahay. Umaasa sa kanyang ina at humihingi sa amin ng pera paminsan-minsan. Kung para sa lot ng cellphone, kung para sa gasolina, kung utang siya nga. Ilang daang piso para sa kasal ng isang kaibigan na hindi naman niya ibinabalik. Ang pinakamataas na punto ay nang makaroon siya nga. Traffic accident. Nabangga siya sa isa pang motorsiklo at kinailangan niyang bayaran ang mga pinsala at gastos medikal ng ibang tao. Eksakto 60,000. Sa sandaling iyon, kakapanganak lang namin sa aming anak. Kapos kami sa pera at binibilang ang bawat sentimo para sa diapers at gatas. Chinavagan kami ni Madam Inuts na may tono na nagmamadali na parang gutos. Nagkakaproblema si Wilbert. Kayo ang kanyang mga nakatatandang kapatid. Kailangan ninyong panagutan iyan. Matanda na ako. Saan ako kukuha ng ganyang pera? Ang panganay na kapatid ay dapat umasta bilang ama at protektahan siya. Huwag ninyong hayaan na mapunta siya sa judicial mess. Tiningnan ako ni Chong na namumutla. Alam niyang mayroon na lamang kaming eksaktong 80,000 na naipon ng may labis na pagsisikap para ayusin ang mabuta sa bubong bago ang takulan. Kung ibibigay namin iyon kay Wilbert, sa taglaming na iyon ay muli kaming maglalagay ng mga balde sa sala. Ano? Ano ang gagawin natin kung? Tanong ko na nanginginig ang boses. Pinahaplos niya ang kanyang buhok na desperado. Sa wakas, bumuntong hininga siya. Sige na, mahal. Ang emergency ay emergency. Ang bubong ay maring mahintay. Kung idedemanda si Wilbert, magiging komplikado ang kanyang buhay at makakasakit si mama sa pag-alala. At sa gayon, ang aming pera, na pinahirapan, ay nawala. Ibinigay ko ang bundle ng pera sa aking biyenan na may mabigat na puso. Maingat niyang binilang ang mga ito isa-isa. Nang walang salitang ang pasasalamat, sinabi lamang niya, "Ayan. Tapos na ang usapan. Sabihin mo kay Wilbert na sa susunod, mag-ingat siya." Pagkatapos niyan, hindi natuto si Wilbert, kundi lalo pa siyang naging dependent. Inakala niya na kahit anong mangyari, laging nandiyan ang kanyang ina at kami upang ayusin ang kanyang problema. At si Madam Inuts ay patuloy na ipinagmamalaki sa kapitbahayan kung gaano ka-united ang kanyang pamilya at kung paano nagtutulungan ang mga kapatid. Hindi niya napansin na ang suportang iyon ay unti-unting sumisira sa lakas at kaligayahan ng pamilya ng kanyang panganay na anak. Ang patuloy na pahahambing sa dalawang makapatid ang pinakamalaking nakakawasak sa akin. Nagtatrabaho si Chong ng 12 oras sa mahapon sa shop. Umuwi siya na puno ng grasa at pawis. Kapag nakita siya ng kanyang ina, nagpapahayag ito ng pakaawa. Kawawa naman, ang hirap ng buhay. Nagpapakamatay sa trabaho para wala namang napapala. Samantala, si Wilbert ay natutulog hanggang tanghali. Bumabangon, nagbibihis ng maayos, at namasyal. Tapos ay pinupuri siya nito. Ang anak kong ito ay may itsurang Ginoo. Siguradong malayo ang mararating nito. Nasasaktan ako para sa aking asawa, para sa kanyang katapatan na halos umabot sa pagiging walang muwang. Siya ay parang langgam na nagdadala ng pagkain sa pugat ng langgam, habang ang kanyang nga pinakamamahal na mahal sa buhay ay walang awa na nanakaw sa kanya. Alam kong kung magpapatuloy kaming ganito, ang aming maliit na pamilya ay guguho sa ilalim ng bigat ng hindi nakikitang pasanin na iyon, ngunit hindi ko alam kung paano gigisingin ang aking asawa hanggang sa mabunyak ang sikreto ng 30 milyong piso.
Pagkatapos ang kabiguan sa aksidente ni Wilbert, lalo pang lumala ang kapaligiran sa pamilya. Ang keba 5,000 para sa bubong ay nawala. At kasama nito ay dumating ang mga gabingang butas sa gitna ngang sala. Kinailangan ni Kong na bumili ngang plastic tarp upang pansamantalang ayusin. Nakikita siyang umaakyat sa bubong. Sa gitna ngang gabingang tagulan upang protektahan kami ay nakakasira sa aking kaluluwa. Ngunit ang aming sakripisyo ay tila hindi sapat para sa hindi mabusok na kasakiman ng kanyang pamilya. Lumipas ang kalahating taon at bigla na lamang naisip ni Wilbert na gusto niyang magtayo ng isang malaking negosyo. Sa pagkakataong ito, hindi siya maghahanap ng trabaho, kundi magbubukas ng isang tindahan ng cellphone at accessories. Dumating siya sa bahay na may isang kahanga-hangang plano. Ang merkado ay umunlad. Ang kanyang mga kaibigan ay yumayaman. Kailangan lamang niyang ng puhunan upang magtagumpay. Si Madam Inuts, nang marinig ang kanyang anak, ay na-excite. Tinawag niya kami para sa isang emergency family meeting. Sa kanyang bahay, nakaupo si Wilbert na nakakrus ang mabinti. Hawak ang isang planong ng negosyo na nakasulat sa isang notebook. Naisip na ni Wilbert ang lahat. Ang pagtatayong tindahan ay makakahalaga ngang humigit kumulang 5,900,000. Mayroon akong 63,000 na naipon para sa aking pagtanda. Ilalabas ko lahat iyon at ibibigay ko sa kanya. Kulang pa ang 6,600,000. Kaya kayo, bilang nakatatandang kapatid, kailangan ninyong humanap niyan. Ang halaga na, 4,600,000 ay nakpakaba sa akin. Sa aming sahot bilang obrera at mekaniko, halos ilang libo lang ang naipon namin bawat buwan. Saan namin kukuha ang ganyang kayamanan? Namutla rin si Kong. Ma, napakalaking prapong namaraybu na. Hindi pa po namin tapos bayaran ang mortgage at kinakain kami ng interes bawat buwan. Wala po kami niyan. Agad na kumulimlim ang mukha ni Madam Inuts. Alam niya. Hinampas niya ang mesa. Pagdating sa pera, umaatras kayo. Ikaw ang panganay na kapatid. Gusto ang kapatid mo na magsimula ang seryosong negosyo at hindi mo kayang tulungan siya. Kung wala kayong pera, humiram kayo. I-remortgage ninyo ang bahay. Kahit ano. O kaya ay natatakot kayong maging mas magaling siya kaysa sa inyo? Ang kanyang akusasyon ay nagpasabog sa akin. Aling Pilar. Hindi po iyan makatarungan. Hindi po sa ayaw naming tumulong. Kundi hindi po namin kaya. Nasa bangko po ang natitulong aming bahay. Saan pa po kami hihiram? Ang isang personal loan na may sahod namin ay makakaroon ng napakataas na interes. At kung hindi magtagumpay ang negosyo ni Wilbert, paano namin babayaran iyon? Si Wilbert, na tahimik, ay bumulong ng may paghamak. Ate, lagi mo na lang iniisip ang pinakamalala. Ang negosyo ko ay siguradong magtatagumpay. Sa loob ng ilang buwan, ibabalik ko sa inyo ang pera na may interes. Kung ayaw ninyong tumulong, sabihin niyo, ngunit huwag ninyo akong bigyan ng kamalasan. Sumama si Madam Inuts sa kanyang anak, sinimulan ang kanyang karaniwang sermon tungkol sa masakripisyo na ginawa niya upang palakihin sila. Binalaan niya kami na, kung hindi namin makukuha ang 60,600, ibebenta niya ang kanyang sariling bahay upang ibigay ang puhunan kay Wilbert at pupunta siya sa kalye upang ituro ngang buong kapitbahayan ang kanyang panganay na anak bilang isang walang utang na loob. Hindi matis ni Chong na makita ang kanyang ina na umiyak o ang ideya na ituring na isang masamang anak. Pagkatapos ang 3 araw ang panggigipit sa telepono, sumuko siya. Kinumbinsi niya ako na kumuhang isang quick loan na sinamahan ng pera mula sa mga kaibigan at mula sa social fund ng kumpanya. Lumaban ako ng buong lakas, ngunit walang silbi. Nasiyahan ako sa pagpirma ng mga papeles ng utang kasama siya. Ang tindahan ni Wilbert ay binuksan ng engrande. Si Madam Inuts, nakasuot ng kanyang pinakamagandang damit, ay tinatanggap ang nga bisita na nakangiti ng malapat. Ipinakmamalaki ang negosyo na itinatag ng kanyang bunsong anak, nang hindi binabanggit ang utang na aming inutang. Sa unang 3 buwan, si Wilbert ay bumibisita lamang sa tindahan upang kunin ang kita at lumabas kasama ang kanyang mga kaibigan. Ang pamamahala ay ipinaubaya niya sa isang empleyado. Sa ika-4 na buwan, nauubos ang mga customer. Nagpatong-patong ang stock at ang kita ay hindi sapat upang bayaran ang upangang pwesto. Tumakas si Wilbert, bumalik sa kanyang dating buhay. Maglaro ng tsonsol sa bahay. Pakalipas ng 6 na buwan, pinaalis siyang may-ari ng pwesto dahil sa pakakautang ng 3 buwan na upa. Nagsara ang tindahan at ang 56,000 na investment ay nawala.
Sa kaunting na kolekta mula sa pagbebentang stock, si Wilbert ay naglakbay upang makapagpahinga. Iniiwan kami na may pasanin ng galaman 600,000 na utang. Nang tanungin ni kung tungkol sa pera, walang pakialam na sumagot si Madam Inuts. Ganyan talaga ang negosyo. Minsan may panalo at minsan may talo. Bata pa siya, normal lang na makamali. Bilang mga nakatatandang kapatid, kailangan ninyong suportahan siya. Isipin niyo na lang itong isang aral. Wala na siyang pera ngayon. Saan siya kukuha ng pambayad? Huwag niyo siyang pilitin. Baka magpakamatay pa siya. At sa gayon, bawat buwan, ang kalahati nga aming kita ay napupunta sa pagbabayad nga aral nga aking hipag. Sa aming hapagkainan, nawala ang karne at isda, at ang aming anak ay kinailangang gumamit ng mas murang gatas. Ang pera ay naging isang pasanin na pumipiga sa aming simpleng kaligayahan at ang pinakamapait ay ang pasanin na iyon ay ipinataw sa amin ng aming pinakamamahal. Matapos ang trahedya sa tindahan ni Wilbert, lalo pang lumala ang aming relasyon sa pamilya naking asawa. Bagamat pinanatili namin ang magandang panlabas na anyo, ang nga pagtitipon ng pamilya ay naging bangungot para sa akin. Hindi na ito maokasyon ng kagalakan, kundi senaryo kung saan ipinapakita ni Madam Inuts ang kanyang pagtatangi at inihahagis ang kanyang manakalalason na pananalita. Sa taong iyon, ipinagdiriwang ang unang anibersaryo ng pagkamatay ng aking biyenan. Ayon sa kaugalian, ang panganay na anak ang responsable sa pag-organisa ng salusalo ng pamilya. Mula umaga pa lang, abala na kami ni Chong sa bahay ni Madam Inuts sa paghahanda ng lahat. Pumasok ako sa kusina upang ihanda ang maputahe. Pinagpapawisan ng husto, habang si Chong ay abala sa pag-arkila ng mamesa at upuan at pagtanggap sa mga matatandang kamag-anak. Si Wilbert, siyempre, ay gumising na. Alas 10, naligo at umupo sa patio upang makipagkwentuhan sa kanyang nga pinsan. Nang handa na ang pagkain, inibitahan ni Madam Inuts ang lahat na umupo. Inilagay niya si Wilbert sa pangunahing mesa kasama ang mga matatandang tiyuhin. At si Chong, ang panganay na anak na buong araw na nagtatrabaho, ay sinabihan niyang umupo sa likod na mesa kasama ang makabatang pinsan upang hindi sila malungkot. Nakita ko ang aking asawa na pumunta sa isang sulok upang kumain ng mabilis upang makapagpatuloy sa paglilikpit at nanlumo ang aking puso. Habang kumakain, tinanong ang isang tiyuhin si Wilbert tungkol sa kanyang mga negosyo. Bago pa siya makasagot, nauna na si Madam Inuts. Naisip niya na pumasok sa real estate sector. Ang batang ito ay may pamihirang talino para sa negosyo. Hindi siya ginawa para sa mga manual na trabaho. Ang tindahan ng cellphone ay malas lang, ngunit napakagaling ng ideya. Pagkatapos ay tumingin siya sa amin habang naglilikpit kami ng plato at sinabi ng malakas upang marinig ng lahat, hindi tulad ng aking si Chong. Napakabuti niya at napakasimple. Kaya alam lang niya ang magtrabaho mula umaga hanggang gabi para sa isang kakarampot na sahod. Kailan siya magtatagumpay ng ganito? Bueno, at least mayroon na silang bahay. Kaya bilang ina, ay panatak na ako. Ngayon na stable na kayo, kailangan ninyong tulungan ang inyong kapatid, na wala pang anuman. Ang pangungusap na stable na kayo, ay parang isang patalim. Sinabi niya ito ng may napakagaan na tono, na parang regalo niya ang bahay o nahulog sa langit. Tila nakalimutan niya o gusto niyang kalimutan na ang bahay na iyon ay itinayo sa pamamagitan ng masimpleng pagkain, magabingang overtime, at mayroon pa ring mortgage. Bukod pa sa utang na 600,000 na pinilit niya sa amin na akuin dahil sa mga kapritso ni Wilbert. Dagdag pa ng isang tiyahin. Tama si Madam Inuts, ang pamilya ay ang pinakamahalaga. Si Chong, bilang panganay na kapatid, ay may responsibilidad na tulungan ang kanyang kapatid at kapag maganda na ang kalagayan ni Wilbert, ibabalik na niya iyon sa kanyang nga pamangkin. Walang mawawalan. Gusto kong ihulog ang tray ng mga plato at sumiga. Ngunit nakita ko si Kong na nakayuko, nahuhugas ng tahimik, at pinigilan ko ang aking sarili. Napakabuti niya. Hanggang sa punto ang pagiging walang muwang. Naniwala siya sa filosofiya na ang ibinibigay sa pamilya ay mananatili sa pamilya, nang hindi niya napansin na ang bulsang kanyang kapatid ay may butas na nilalagpasan ang lahat. Kalaunan, nang umalis na ang magabisita, binigyan ko si Madam Inuts ng isang sobre na may dila 15,000 upang magambag sa magagastos. Ito ay pera na inipong ko mula sa aking bonus. Kinuha niya ang sobre, binuksan, at binilang ang pera sa harap ko, 15,000 lang. Sa mahal ng lahat, bilang pangunahing manugang, pwede kang magbigay pa ang kaunti.
Sige, kukunin ko na. Ang kulang. Ako na ang makdarakdak. Nga pala, ang suot ng bata ay lumana, na may ina na nagtatrabaho sa pabrika ng tela. Hindi mo ba siya magawang-gawan ng bago? Hindi ako nakaimik. Ang damit nga aking anak ay perpekto. Hindi lang ito branded tulad ng nga damit na minsan niyang binibili para sa anak ng nobya ni Wilbert. Inakusahan niya ako ng pagiging kuripot nang hindi iniisip na ang utang na ipinasa niya sa amin ang nagpipigil sa amin na bilhan ng bagong damit ang aming anak. Tumalikot ako ng tahimik. May luha sa mga mata. Naintindihan ko na para sa kanya, ang lahat ng aming pagsisikap ay isang obligasyon, habang ang magapakabigo ni Wilbert ay simpleng kamalasan na nararapat sa awa. Ang kanyang pagtatangi ay hindi lamang sa mga kilos, kundi sa mga salita at pag-isip. Isang matalim na sandata na hindi magiging araw-araw. Lumipas ang panahon at nagpatong-patong ang masugat, ngunit nagpapatuloy ang buhay. Isang gabi na taklamik. Tumawag si Wilbert upang sabihin na inatake si Madam Inut sa alta presyon at nahimatay. Na ospital siya. Iniwan namin ang bata sa aking nga magulang at tumakbo sa ospital. Nakahiga siya sa kama na namumutla, may ife drip sa braso. Nang makita niya si Chong, nagsimula siyang umungol at umiyak. Nagrereklamo sa kanyang kalungkutan at pagtanda. Sinabi sa amin ng doktor na hindi naman malala, alta presyon lang dahil sa pagbabago ng panahon, nasa ilang araw na pahinga ay gagaling siya, ngunit iginiit niya na mamamatay na siya. Pagkalipas ng 3 araw, inilabas siya, ngunit tumanggi siyang bumalik sa kanyang bahay. Sinabi niya na nalulungkot siya doon, na si Wilbert ay lalaki at hindi marunong mag-alaga, at natatakot siyang may mangyari sa kanya sa gabi. Iginiit niya na pumunta sa aming bahay ng ilang araw upang alagaan ko siya. Siyempre, masayang pumayag si Chong. Masaya siyang makaroon ng kanyang ina sa bahay at alagaan siya. Ako, bagamat may pag-aalinlangan, kaya lumipat si Madam Inut sa aming maliit na bahay. Ibinigay namin sa kanya ang aming silid tulugan. Habang kami at ang bata ay natutulog sa sala, sa pananatili niya, inalagaan ko siya na parang reyna. Pinagluluto ko siya ng sabaw sa umaga. Umuwi ako ang tanghali upang lutuan siyang mainit na pagkain at sa gabi ay minamasahe ko ang kanyang ngapa. Mukhang tuwang-tuwa si Madam Inuts. Isang gabi pagkatapos nga hapunan, tinawag niya kaming dalawa para kausapin. Kamakailan ay hindi ako maganda ang pakiramdam. Ang apartment dun, iyong nirenovate ko ilang taon na ang nakakaraan, ay napakalaki. Ngunit nakakapagod umakyat ng hagdan. Bukod pa rito, bata pa si Wilbert at kailangan niyang kanyang sariling espasyo para sa kanyang nga gamit. Naisip ko, kapag medyo matanda na ako, ibebenta ko ang apartment na iyon. Biglang bumilis ang tibok ng aking puso, ibebenta ang apartment na iyon. Ang apartment na iyon sa sentro na may 3 kwarto na nakakahalagang ang kayamanan. Ibebenta ko iyon at dito na ako titira sa inyo ng permanente. Patuloy siya ng may tono na kalkulado ngunit nagpapanggap na mabait. Mas maliit ang bahay ninyo, ngunit comfortable at napakabait ninyo. Sa parang pinagbentahan, bibigyan ko ng bahagi si Wilbert para makabili siyang apartment sa sentro na mas akma para sa kanyang nga negosyo. Ang natira ay itatabi ko para sa aking pagtanda, para sa aking magamot at upang hindi ako maging pasanin sa inyo. Si Chong, na naantik, ay sumagot na may luha sa magamata. Ma, ang pagdating ninyo upang manirahan sa amin ay isang pagpapala. Mahirap man ang aming bahay, ngunit puno ito ang pagmamahal. Huwag po kayong mag-alala. Nanatili akong tahimik, mabilis na nagbibilang sa aking isip. Kung maninirahan siya sa amin, ang responsibilidad ng pag-alaga sa kanya ay lubos na mapupunta sa akin. Ibebenta niya ang isang apartment na nakakahalaga ng 30 milyong piso. Sinabi niya na bibigyan niya ng bahagi si Wilbert at itatabi ang isa pa, ngunit alam kong lubos ang ibig sabihin ng bahagi. Malamang na iyon ang pinakamalaking bahagi, kung hindi man lahat, at ang bahagi para sa kanyang pagtanda. Toto kaya ito o mapupunta rin sa bulsa ng kanyang paboritong anak? Gayunpaman, sa sandaling iyon, kumapit ako sa isang hiblangang pag-asa. Naisip ko na sa huli ay ina niya iyon. Kung ibebenta niya ang bahay ng pamilya, may iwan siya kay Kong. Kahit na para lang sa formalidad, o kaya igagamitin niya ang interes ng kanyang pra upang mag-ambag sa magastos. Kung ano po ang desisyon ninyo, Aling Pilar. Laging bukas ang pinto para sa inyo. Sagot ko. Bagamat may kakaibang pakabahala na gumagala sa loob ko, ngumiti si Madam Inuts na nasisiyahan. Mas panatak ako. Napakagaling ni Fee.
Aalagaan niya ako ng maayos. Si Wilbert ay isang gulo. Para sa mga bagay na ito, kailangan ninyong magsakripisyo ng kaunti. At si Wilbert naman ay magsasakripisyo sa paglipat at pamumuhay ng mag-isa. Kung bawat isa ay gagawa ng kanilang bahagi, masaya ang lahat. Nakakatawa para sa akin na marinig siyang magsalita tungkol sa sakripisyo ni Wilbert dahil sa pagtanggap ng isang kayamanan at pagiging independyente. Hindi ako nagsalita. Ang aking katahimikan, sa sandaling iyon ang unang hakbang. Upang tanggapin ang perpektong plano na inilatak niya, isang plano upang gawin kaming kanyang libreng tagapag-alaga habang si Wilbert ay nagtatamasaeng isang marangyang buhay. 3 buwan matapos gumaling si Madam Inuts at bumalik sa kanyang bahay, biglang sumipa ang real estate market sa kanilang lugar. Inanunsyo ang munisipyo ang isang bagong proyekto sa urban development at ang halaga ang kanyang apartment, na napakaganda ang lokasyon, ay tumaas ng husto. Isang tanghali, sinamantala ko ang oras ng tanghalian upang dalhan siya ng mabitamina at prutas. Kadalasan ay tatawagan ko muna siya. Ngunit naubusan ako ang baterya. Kaya dumiretso ako. Bukas ang gate. Pumasok ako at nang tatawagin ko sana siya. Narinig ko siyang nag-usap sa telepono mula sa sala. Bahagyang nakabukas ang pinto ng sala at ang kanyang boses ay masigla. Pakisabi, Mr. Huesca, ang taga-real estate. Oh, ako si Madam Inuts. Tsingina mo, desidido na. 30 milyong piso, hindi bababa sa 1 sentimo. Sabi nila, pumayak na sila, at pupunta sila ngayong hapon para iwan ang down payment, di ba? Perfecto. Napapako ako sa pasilyo na nanginginig ang ngabinti. 1/2 milyon. Totungang ibinenta niya, at sa ganoong halaga. Isang halaga, na hindi namin kailanman maisip kahit sa aming pinakamatamis na panaginip. Pinigilan ko ang aking hininga, at dumikit sa dingding upang patuloy na makinig. Oh, ang maproseso ang pagbebenta. Bilisan ninyo hanggat maaari at ang pera. Tingnan ninyo. Sabihin niyo sa kanila na ideposito ang 822 milyon ng direkta sa account ng aking anak na si Wilbert. Ipapasa ko sa iyo ang numero sa mensahe. Ang iba pang 36 milyon ay ilagay sa isang account sa aking pangalan. Ngunit ilagay si Wilbert bilang autorisado upang mapamahalaan niya ang nga interes. Kinailangan kong takpan ang aking bibig upang hindi sumigaw. Ambalan 24 milyon para kay Wilbert at ang natitirang 46 milyon ay nasa ilalim din ng kanyang kontrol. Ibig sabihin, ang 30 milyon ay buong-buong mapupunta sa kanyang bunsong anak. Walang ni 1 sentimo para kay Kong. Walang ni isang pagbanggit sa amin. May tinanong siguro ang ahente dahil tumawa si Madam Inuts ng may pagmamayabang. Ano ka ba? Ang panganay kong anak ay isang tanga. Wala siyang malalaman. At kahit malaman niya, nasa pangalan ko ang apartment. Ginagawa ko ang gusto ko. Mayroon na silang maliit na bahay. Ngunit mayroon silang matutuluyan. Bukod pa rito, naisip ko na ang lahat. Pagkabenta ko, titira na ako sa kanila. Ngayon nalubok sila sa utang. Matutuwa sila na pupunta ako para tulungan sila sa bata. Ang pera ay para sa aking si Wilbert, na kailangan pa ring magpakasal at gusto niyang bumili ng townhouse para mapahanga ang kanyang nobya. Si Chong ang panganay. Tungkulin niya na magsakripisyo para sa kanyang kapatid. Bawat salita ay parang martilyo sa aking ulo. Umiugong ang aking magatainga. Lumabo ang aking paningin, kaya para sa kanya, kami ay isang libreng kanlungan lamang. Ang lugar kung saan itatapon ang kanyang matanda at may sakit na katawan, kapag nasiguro na niya ang kinabukasan ng kanyang paboritong anak, itinuring niya ang katapatan ni Chong bilang katangahan at ang aking pasensya bilang pagsusumit. Ibinenta niya ang bahay ng pamilya upang bilhan ng townhouse ang kanyang anak. Effectively, inalis ang manang panganay. Ngunit pinasanan ang responsibilidad ng pag-alaga sa kanya. Isang pakalkula na napakalupit at lamig na nagpatayo ng balahibo ko. Wala akong lakas na pumasok. Lumabas ako ng tahimik, na may luhang dumadaloy ng husto. Lumalabo ang visor ng motorsiklo. Nagmaneho ako ng walang direksyon habang umaling-awngaw sa aking ulo ang kanyang pangungusap. Ang panganay kong anak ay isang tanga. Hindi ako bumalik sa trabaho o sa bahay. Pumunta ako sa tabi ng Manila Bay. Umupo ako sa damuhan at umiyak. Umiyak ako para sa aking asawa, isang lalaki na ibinigay ang lahat para sa kanyang pamilya at hinamak ngang kanyang sariling ina. Umiyak ako para sa akin, isang manugang na nahirap sa loob ng maraming taon.
Binabayaran ang nga utang ngangyang hipag at inalagaan ang kanyang biyenan upang kapalit ay isang napakalaking pagtataksil. At doon, sa maaliwalas na ilog na iyon, sa gitna ng aking sakit, isang matapang at radikal na ideya ang nagsimulang mabuo sa aking isip. Kung kaya niya ang ganoong kalala, hindi na ako maaring magpatuloy na maging isang sunod-sunuran na manugang. Kailangan kong gumawang isang bagay. Kailangan kong iligtas kami bago pahuli ang lahat. Nang gabing iyon, umuwi ako na namamaga ang nga mata. Si Chong, na nag-aalala, ay walang tigil na nagtatanong kung ano ang nangyayari sa akin. Halos ikuwento ko na ang lahat. Ngunit nang makita ko ang kanyang pagod na muha, hindi ko natiis. Kung malalaman niya kung paano siya trinato ang kanyang sariling ina, babagsak siya. Kailangan kong oras upang kumalma at makakuha ng mas matibay na ebidensya upang hindi siya makahanap ng mga dahilan upang ipagtanggol ito. Nagsinungaling ako. Sinabi ko sa kanya na nakaroon ako ng masamang araw sa trabaho. Naniwala siya. Inalo niya ako at nagpatuloy sa kanyang nagawain. Nang makita ko siya, lalo pang lumakas ang aking determinasyon. 3 araw pagkatapos, kumalat na ang balita tungkol sa pagbebenta ng apartment ni Madam Inut sa kanilang kapitbahayan. Alam nga matao na ibinenta niya ito sa malaking halaga. Ngunit hindi ang eksaktong halaga o ang pagkakabahagi. Sa tulong ng isang kaibigan na nagtatrabaho sa isang notaryo, nakuha ko ang kumpirmasyon. Ang kontratang ng pagbebenta ay napirmahan, 30 milyon at ang pinakamahalaga, mayroong isang kasulatan ng donasyon kung saan ibinigay ni Madam Inuts kay Wilbert ang 22 milyon. Nang ipadala sa aking kaibigan ang isang litrato ng dokumento, nanginginig ang aking nga kamay sa galit. Lahat ay malinaw. Itim sa puti, 30 milyon. Isang kayamanan na maaring magpabago ng buhay ng sinuman. Sa perang iyon, sana ay nabayaran na ni Chong ang mortgage, nirenovate ang bahay, nabigyan ng mas mahusay na edukasyon, ang aming anak, at nakapagbukas pa, ang kanyang sariling workshop, tulad ng lagi niyang pinapangarap, ngunit hindi. Lahat ng perang iyon ay napunta sa bulsa ni Wilbert, isang tamad at maluho, at kay Kong, ang tapat na anak, ay walang natira. Kasama ang responsibilidad na alagaan ang isang inang walang pinansyal na kakayahan. Nang gabing iyon, pagkatapos ng hapunan, hiniling ko kay Kong na dalhin ang bata upang maglaro sa bahay ng kapitbahay. Inilagay ko ang aking mobile phone sa mesa na may litrato ang kasulatan ng donasyon sa screen at inilapit sa kanya. Tingnan mo, ito ang dahilan kung bakit ganito ako sa loob ng ilang araw. Kinuha ni Chong ang telepono. Sa simula, kumunot ang kanyang noo. Ngunit pagkatapos ay nanlaki ang kanyang mga mata. Nagsimula siyang manginig. Paulit-ulit niyang binasa ang dokumento, na parang hindi siya makapaniwala. Ito, saan galing ito? Ibinenta ni Mama ang apartment at ibinigay niya kay Wilbert ang 22 milyon. At sa akin, tiningnan niya ako na punong walang hanggang kalungkutan. Nakita ko kung paano gumuho ang pinakamatatak na pananampalataya sa kanyang buhay, ang pananampalataya sa pag-ibig ng isang ina. Wala tayong nakuha sa papel na iyan, Kong. Narinig ko ang usapan niya sa telepono. Sinabi niya na tanga ka, na dahil may bahay na tayo, hindi natin kailangan ng pera. Ibinigay niya ang lahat kay Wilbert para makabili ng townhouse. At balak niyang tumira sa atin para alagaan natin siya. Ang iba pang 6 milyon ay nasa isang account na kinokontrol din niya. Binitawan ni Chong ang kanyang nga braso. Bumagsak ang mobile phone sa mesa nang may malakas na tunog. Nanatili siyang hindi kumikilos na nakatulala. Hindi siya umiyak o sumigaw. Nanatili lamang siya doon. Parang isang sirang estatwa sa loop. Ang kanyang katahimikan ay mas nakakatakot kaysa sa anumang panahoy. Nang gabing iyon ay hindi siya nakatulog. Ginugol niya ang gabi sa patio. Nagsisigarilyo. Mula sa kama, nakikita ko ang kanyang malungkot na silueta at nasasaktan ang aking puso. Alam kong nakikipaglaban siya sa isang matinding laban sa loop. Sa isang banda, ang tungkulin ng anak. Sa kabilang banda, ang malupit na katotohanan ng kawalan ng katarungan at manipulasyon ng kanyang sariling ina. Kinabukasan, pumasok si Kong sa bahay. Namumula ang kanyang nga mata, ngunit ang kanyang tingin ay iba. Wala na ang pagsusumite, kundi isang malalim na kalungkutan at isang malamig na determinasyon na hindi ko pa nakita sa kanya. V. Pasensya na. Sabi niya ng pabulong. Sa lahat ng taong ito, hinayaan kitang magdusa dahil sa aking kahinaan. Akala ko, kung magiging mabait ako at magsakripisyo, maintindihan ni Mama, ngunit nagkamali ako.
Hindi niya ako pinapahalagahan. Ginagamit lang niya ako. Huminto siya at huminga ng malalim. Hindi ko gusto ang kanyang pera. Ni enga 30 milyon ni enga lienga na naliw milyon. Ngunit hindi ko matatanggap na malitin niya tayo ng ganito. Ang plano niya ay siguraduhin ang kanyang pagreretiro sa ating gastos habang ibinibigay ang lahat ng kayamanan kay Wilbert. Pinipigilan niya tayo. V. Hindi tayo maaring magpatuloy ganito. Hinawakan ko ang kanyang kamay at tumango ng matatag. Naintindihan ko. Ano ang balak mong gawin? Tinitigan ako ni Chong at sinabi, salita sa salita. Ibebenta natin. Ibebenta natin ang bahay na ito. Babayaran natin ang mortgage at sa matitira ay mag-arkila tayo o babalik sa inyong bayan ng pansamantala. Kailangan nating umalis dito bago pa siya lumipat. Kailangan nating putulin ang lubid na ito sa ating sarili. Kung hindi, gugugulin natin ang natitirang bahagi ng ating buhay at ng ating nga anak bilang nga alipin ng kasakiman ng aking ina at ni Wilbert. Nagulat ako. Hindi ko inaasahan na magtutukma ang kanyang nga iniisip sa akin. Ang pagbebentaeng bahay ay isang masakit na desisyon. Ito ay ang pagtalikot sa pawis at luha, ngunit ito lamang ang paraan upang makatakas sa moral trap na inilatak ni Madam Inut sa amin. Mawawalan kami ng bahay, ngunit makakamit namin ang aming kalayaan at dignidad. Ibebenta natin ang bahay. At sa gayon, sa mainit na umaga ngang tag-init na iyon, gumawa kami ng isang nakakabali, ngunit matapang na desisyon. Isang desisyon na maglabas ng isang malaking bagyo. Ngunit pagkatapos nito, sigurado akong magiging malinaw muli ang kalangitan. Ang desisyon na ibenta ang bahay ay nagawa na, ngunit ang pagpapatupad nito ay isang prosesong panlup na pakikibaka. Sa mga sumunod na araw, nabuhay ako sa matinding tensyon. Hindi dahil sa takot o pagsisisi, kundi sa takot na hindi kami magiging sapat na mabilis. Nagsimula akong makita ang isang napakalinaw na kinabukasan. Kung lumipat si Madam Inut sa amin, darating siya ng walang dala, legal, ngunit may pinakamataas na autoridad ng isang matandang ina na nangangailangan. Lumampas na si Madam Inut sa 60 na may problema sa hypertension at arthritis. Kung siya ay makasakit, sino ang magbabayad ng mga medical na bills? Kami, sa aming kakarampot na sahot. Si Wilbert, sa kanyang kayamanan, ay bibiling kanyang townhouse, kanyang luxury car, at mamumuhay ng marangya. Kapag nakasakit ang kanyang ina, baka bisitahin lang niya ito na may dalang karton ng gatas at 1 kilo ng dalandan. Ngunit sino ang kailangang magpuyat sa gabi, magpalit ng diapers, at mag-alaga sa kanya? Ako, mas masahol pa sa pasanin ng pera ay ang psikolohikal na pang-api. Ang aming maliit na bahay ang tanging lugar kung saan ako nararamdaman na ako. Kung lumipat siya, magbabago ang lahat. Pupunahin niya ang aking pagluluto, ang aking paraan ng pagpapalaki sa aking anak, at makikialam sa bawat desisyon, tulad ng ginawa niya sa loob ng 10 taon. Ang kanyang presensya ay parang isang patuloy na surveillance camera at ang pinakamasakit, patuloy niyang ipapahiya ang aking asawa sa pamamagitan ng pagbanggit sa tagumpay ni Wilbert. Isang gabi, habang nagtutupi ako ang damit ng aking anak, nakita ko ang isang drawing na ipininta niya sa dingding nang nagsisimula pa lang siyang maglakat. Nanlumo ang aking puso. Kung ibebenta namin ang bahay, mawawala ang ngaalaalang ito. Ngunit kung mananatili kami, mawawala ang aming kinabukasan. Pumasok si Kong at nang makita akong nag-iisip, umupo siya sa tabi ko. Ibinigay niya sa akin ang isang papel na may mga kalkulasyon. Tingnan mo, nagbilang na ako. Mayroon pa tayong mga 0.2 milyon na mortgage. Ang mga presyo sa lugar na ito ay tumataas. Kung ibebenta natin ng mabilis, maari tayong kumita ngang humigit kumulang may 7.2 milyon. Pagkatapos bayaran ang utang, matitira sa atin ang 96 milyon. Sa prang iyon, maari tayong bumili ngang mali na lote sa labas at magpatayo ngang prefabricated na bahay o ilagay sa bangko at mag-arkila ngang mas malaking apartment. Ang ampanpalian na milyon ay ang aming tunay na yaman. Ang aming pawis, isang kakarampot kumpara sa ampanpali 30 milyon ni Madam Inuts, ngunit sa amin ito ang aming kalayaan. Chong, sigurado ka ba? Tanong ko, kung ibebenta natin, magiging parang manomat tayo sa loob ng ilang panahon. Pag-uusapan tayo ng pamilya at ang nga kapitbahay. Kakalabanin tayo ng iyong ina. Kakayanin mo ba ang ganong pressure? Kakayanin ko, sagot niya ng may hindi karaniwang pagpapasya. Mas gusto kong tawagin akong masamang anak ng isang beses kaysa hayaan ang aking asawa at anak na magdusa habang buhay.
Pabayaan ang nga tao na magsalita ang gusto nila. Hindi sila nabubuhay para sa atin. At ang aking ina. Pinili niya si Wilbert. Ngayon ay kailangan niyang tanggapin ang mga kahihinatnan. Ang kanyang sagot ay nagpalayas sa lahat ng aking takot. Ang pinakamalaking takot ay hindi ang kawalan ng bahay, kundi ang pagkakaroon nito at walang kapayapaan. Malapit na kaming magtanggal ng tumor. Magiging masakit ito. Ngunit kinakailangan para mabuhay. Nang gabing iyon, bumubuhos ang ulan sa bubong. Walang sinuman sa amin ang makatulog. Gising ka ba? Bulong ni Chong. Oo. Marami akong iniisip tungkol sa aking ama. Lagi niyang sinasabi sa akin na bilang panganay na kapatid, kailangan kong protektahan si Wilbert. Lagi kong ibinibigay ang lahat sa kanya. Mula sa isang kendi hanggang sa pagkakataong makapasok sa unibersidad, iniwan ko ang pag-aral upang magtrabaho at upang makapagpatuloy siya. Kailanman ay hindi ko siya sinumbatan. Alam ko, Kong. Naging mabuting anak ka at mabuting kapatid. Walang sinuman ang makapag-akusa sa iyo nga anuman. Ngunit hindi ganun ang tingin ng aking ina. Para sa kanya, ang aking magasakripisyo ay isang obligasyon. Samantala, kung masaktan man lang ang kuko ni Wilbert, malaking drama na. Ang kasulatan ng donasyon ang nagbukas ng aking nga mata. Anan 20-20 niyon para sa kanya. Wala para sa akin. Hindi ito dahil sa pera. Huwag mo nang pahirapan ang iyong sarili. Ngayon na alam na natin ang katotohanan. Kailangan nating kumilos. Pupunta tayo sa ibang lugar. Patuloy nating alagaan ang iyong ina kung kailangan niya. Ngunit sa ating paraan, hindi bilang nga alipin. Bukas tatawagan ko ang isang kaibigan na nagtatrabaho sa isang real estate agency, sabi niya ng may determinasyon. Hihilingin ko sa kanya na hawakan ito ng may pagtatago. Ibababa namin ng kaunti sa presyo ngeng merkado upang maging mabilis. Kailangan nating umalis bago pa niya ibenta ang kanyang ari-arian at lumipad dito. Ito ay isang karera laban sa oras. At ganun ang ginawa namin. Ito ay isang karera laban sa oras. Ang diskarte ay malinaw, magbenta ng mabilis, palihim, at tiyak. Nang gabing iyon, sa unang pagkakataon sa loop ng ilang araw, natulog ako ng mahimbing. Mayroon akong walang pasubaling suporta ang aking asawa. Kinabukasan, Linggo, nahanda akong isang masarap na almusal. Upang tuluyang kumbinsihin si Kong, inilata ko ang isang hipotesis. Isipin mo na sa hinaharap, malubhang makasakit ang iyong ina at nangangailangan ng napakamahal na operasyon. Ibinigay na niya ang lahat ng pera kay Wilbert. Sa tingin mo, ibebenta ba niya ang kanyang townhouse para iligtas siya? O tatawagan ka niya muna? Naging mapag-isip si Chong. Hindi niya gagawin iyon, sabi niya nang may kapaitan. Sasabihin niya na na-invest na niya ang pera, at pagkatapos ay hihingi sa akin si Mama. Ipipilit niya na ibenta ko ang ating bahay para bayaran ang operasyon. Eksakto. Tatamasahin ni Wilbert ang kayamanan at kailangan mong isakripisyo ang kinabukasan ng ating anak upang matupad ang iyong tungkulin bilang anak. Sa tingin mo ba ay makatarungan iyon? Hindi. Sabi niya habang hinahampas ang tasa sa mesa. Wala namang kasalanan ang ating anak. Tama ka. Kung hindi natin ililigtas ang ating sarili ngayon, walang sinuman ang gagawa niyan. Ang pag-usap na iyon ang huling tulak. Tinawagan ni Kong ang kanyang kaibigan sa real estate agency. Pagkalipas ng 12 minuto, nasa bahay na siya. Ang isang apartment na tulad nito sa lugar na ito ay madaling mabenta. Kung gusto ninyong ibenta ng mabilis, ilalagay namin sa tuwa 7.2 milyon at sisiguraduhin ko na bukas din ay mayroon kayong bumibili. Sige, sabi ni Kong. Ngunit kailangan itong maging discreet. Ayaw kong malaman ng sinuman sa pamilya hanggat hindi pa tapos ang lahat. Nang gabing iyon din, dumating ang isang batang mag-asawa. Nagustuhan nila ang bahay at ang presyo. Nagiwan sila ng down payment na ala 600,000 at nagkasundo kami na pumirma sa notaryo sa loob ng 3 araw. Hawak ang pera? Naramdaman ko ang pahalongin hawa at takot. Wala nang atrasan. Upang malito ang magkapitbahay, sinabi namin sa kanila na magpipintura kami at iyon ang dahilan kung bakit inilalabas namin ang mga gamit. Pinagbalot namin ang lahat sa gabi nang nakasarado ang pinto. Bawat gamit, bawat alaala ay inilagay sa mga kahon. Masakit iwanan ang lugar kung saan ipinanganak ang aming anak, kung saan kami nagsumikap ng magkasama. Ngunit paulit-ulit kong sinasabi sa aking sarili na ang tahanan ay kung nasaan ang pamilya, hindi kung nasaan ang nga pader. 3 araw pagkatapos,
Pinirmahan namin ang pagbebenta at tinanggap ang natitirang pera. Ang abiso ang pagdeposito sa aming account ang tuno aming kalayaan. Hindi ka panipaniwala. Humiling kami sa mabagong may-ari ang 2 araw pa upang tapusin ang paglipat. Alas 5 ngang umaga sa araw ngang paglipat, isang maliit na truck ang pumarada sa aming pintuan. Ikinarga namin ang mahuling kahon habang natutulog ang kapitbahayan. Ang aking anak, nakalahating tulog, ay nagtanong sa akin kung saan kami pupunta. Sinabi ko sa kanya na sa isang bagong bahay at mas maganda. Isinara ni Kong ang pinto sa huling pagkakataon. Sandali siyang tumingin sa padlock, nagpaalam sa kanyang nakaraan. Inilagay ko ang isang kamay sa kanyang balikat. Tara na. Naghihintay ang kinabukasan. Sumakay kami sa truck at umalis. Iniwan ang maliit na eskinita, ang ngaalala, at ang nga kalungkutan. Lumipat kami sa isang apartment na inupahan sa distrito ng Delicias. Ilang kilometro mula roon. Ang una naming ginawa ay palitan ang aming nga numero ng telepono. Alam kong pansamantala lamang ang kapayapaan na ito. Malapit nang matapos ni Madam Inuts ang pagbebenta ng kanyang apartment. Kapag dumating siya upang kunin ang kanyang ginintuang pagreretiro, matutuklasan niya na ang pugat na kanyang pinili ay wala na. Ang kanyang galit ay magiging kakilakilabot, ngunit handa kami. Isang linggo pagkatapos ng paglipat, nagsisimula ng bumalik sa normal ang aming buhay. Nakahanap ng trabaho si Chong sa isang kalapit na workshop at nagtayo ako ng isang maliit na grocery store sa bahay. Binabalik namin ang kapayapaan. Samantala, sumiklap ang bagyo sa aming lumang kapitbahayan. Ikinuwento sa akin ng presidente ng Homeowners Association na nakaunayan ko, mismo kinabukasan pagkatapos niyang makuha ang kanyang 30 milyong piso. Dumating si Madam Inuts sakay ang isang moving van sa aming dating bahay. Dala niya ang kanyang personal na gamit at isang inihaw na manok upang ipagdiwang ang kanyang pagdating, ngunit pakababa, nakita niya na iba na ang kulay ng pinto at may isang estranghero na nagdidiling ng halaman sa patio. Sino kayo? Bakit kayo nasa bahay nga anak ko? Tawagin ninyo si Chong. Sigaw niya habang hinahampas ang rehas. Lumabas ang bagong may-ari. Sino po ang hinahanap niyo, ma'am? Bahay ko po ito. Binili ko po nung nakaraang linggo. Walang kong na nakatira dito. Namutla si Madam Inuts. Nahulog ang inihaw na manok sa kanyang makamay. Anong sinasabi mo? Ibinenta na nila. Kailan? Bakit hindi ko alam? Opo. Isang linggo na po. Lumipat po sila 3 araw na ang nakakaraan. Kayo po ba ang nanay niya? Ang weird naman na hindi po nila sinabi sa inyo. Gumuho si Madam Inuts. Ang kanyang perpektong plano ay nagkawatak-watak. Sinubukan niya kaming tawagan. Ngunit nakapatay ang aming mga telepono. Lumapit ang isang tsismosa na kapitbahay. Ay, Madam Inuts. Oh, umalis na sila. Ibinenta raw nila ang bahay para bayaran ang utang? O ganun ang sabi. Akala namin dito katitira. Ngayon, ano ang gagawin mo? Umiyak si Madam Inuts. Hindi sa lungkot, kundi sa galit. Naintindihan niya na ang kanyang tanga na anak at sunod-sunuran na manugang ay niloko siya. Inutusan niya ang naglilipat na dalhin siya sa bahay ni Wilbert. Si Wilbert, nakakakuha lang kanyang kayamanan, ay hindi tinanggap ang kanyang ina ng bukas palat. Ma, anong ginagawa mo dito? Akala ko kina Chong katitira. Ikinuwento ni Madam Inuts ang nangyari. Sumiklap si Wilbert. Ay, umalis na sila para hindi ka naalagaan. Aba, ang ngawalang hiya. Nang gabing iyon, nagsimula silang hanapin kami. Nakuha nila ang aking bagong numero sa pamamagitan ng isang dating kasamahan sa trabaho. At doon naganap ang tawag kung saan nagsimula ang kwentong ito. Pagkababa kong telepono, muling tumunok ito. Si Madam Inuts. Gusto mo bang sagutin? Chong. Tanong ko sa kanya. Oh, gusto kong marinig ang sasabihin niya. Gusto kong tapusin ito. Kinuha niya ang telepono at inilagay sa loudspeaker. Iba na ang tunog ng boses ni Madam Inuts. Hindi na ito takot, kundi isang malamig na galit. Chong, patuloy ka pa bang magtatago na parang daga? Wala ka bang kahihiyan? Ako ang nanganak at nagpalaki sa iyo. At ganyan ang pagbabayat mo sa akin? Nandito ako. Ma, sagot ni Chong na may lubos na katahimikan. Hindi ako nagtatago, lumipat ako. Ibinenta mo ang iyong apartment sa halagang 30 milyong piso. Halos lahat ay ibinigay mo kay Wilbert. Mayaman ka. Bakit mo ipinipilit na tumira sa aking hamak na bahay? Sa kanyang galit,
Ibinuhos ni Madam Inuts ang lahat ng kanyang iniisip. Dahil obligasyon mo iyan bilang panganay na anak. Ang pera ko ay akin at ibibigay ko sa kung sino ang gusto ko. Bata pa si Wilbert at kailangan niya iyan. Malaki ka na. Gusto kitang bigyan na pagkakataon na tuparin ang iyong tungkulin bilang anak. Para hindi ka tawagin ng nga tao na walang utang na loob. Nagtawa si Kong ng mapait. Pagkakataon. Hindi ba namin kayo inalagaan sa loob ng 10 taon? Ang mautang ni Wilbert, ang iyong may bill sa ospital. Sino ang nagbayad? Hindi sa inggit, ma. Pero sa tingin mo ba ay makatarungan iyon? Ibinibigay mo sa kanya ang lahat ng ari-arian at sa akin ang lahat ng responsibilidad. Itinuturing mo ba akong anak mo o alipin mo? Wala akong pakialam sa hustisya. Mas mahal ko si Wilbert, period. Mas matalino siya. Alam niya kung paano invest ang pera. Kung ibibigay ko sa iyo, sasayangin mo lang. O kaya ay humanap kang gabahay para sa akin at alagaan ako. O maglalakad ako sa buong bayan na sinasabi na itinaboy mo ako sa kalye. Lalayasan kita. Ang pangungusap na mas mahal ko si Wilbert. Period ang huling saksak. Dalawang luha ang bumaksak kay Kong. Gawin mo ang gusto mo, ma. Pero hindi ko na kaya. May pamilya akong kailangang protektahan. May pera si Wilbert. Siya ang may responsibilidad. Iyan ang batas ng buhay. Kung ano ang itinanim mo, iyon ang anihin mo. Ibinaba niya ang telepono, kinuha niya ang SIM card, hinati sa dalawa, at itinapon sa basurahan. Tapos na. 2 araw pagkatapos, nakatanggap ako ng tawag mula sa isang hindi kilalang numero. Madam Inuts. Binalaan niya ako na magpapatawag ng family meeting upang idulog kami. Sige, ma, sabi ko ng mahinahon. Ngunit huwag niyo kalimutan dalhin ang kasulatan eng donasyon eng 20 milyon kay Wilbert. Ipaliwanag niyo sa lahat na inalisan niyo ng mana ang inyong panganay na anak. Ngunit hinihingi ninyo na suportahan niya kayo. Tingnan natin kung ano ang sasabihin nila. Hindi siya nakaimik. Ma, ang mga karapatan ay may kasamang obligasyon. Ibinigay niyo ang mga karapatan kay Wilbert, kaya siya ang may obligasyon. Kami ngayon ay nangungupahan. Halos hindi kami nakakaraos. Hindi namin kayang alagaan kayo tulad ng isang milyonaryo na tulad niya. Huwag niyo na kaming pilitin. Kung gagawin niyo, ilalabas namin ang lahat ng ebidensya at masisira ang reputasyon ng inyong mahal na si Wilbert. Wala nang magawa si Madam Inuts kundi manirahan kay Wilbert. Bumili siya ng isang luxury penthouse at nagpakasal sa isang babaeng nagngangalang Laura, na kasing moderno at tamat. Nagsimulang maubos ang pera ni Wilbert, ang bahay, ang kotse, at ang kasal. Tumanggi siyang kumuhang katulong, kaya si Madam Inuts ang naging katulong sa bahay. Nagluluto, naglilinis, at nagtitiis sa mga pambabastos ng kanyang bagong manugang. Nanilinaw sa kanya na siya ang may-ari ng bahay. Nang humingi si Madam Inuts ng pera kay Wilbert para sa kanyang mga gamot, sinabi nito sa kanya na na-invest na niya ang lahat sa cryptocurrencies at hindi niya ito may labas. Iminungkahi niya na uminom na lamang siya ng herbal tea, na mas mura. Si Madam Inuts, mag-isa sa kanyang maliit na silid, nakikinig sa mapagaway ng kanyang anak at ng kanyang manugang dahil sa mapagkalugi sa pera, ay nagsimulang maunawaan ang kanyang pagkakamali. Naalala niya ang aking pag-alaga, ang kabaitan ni Kong. Naintindihan niya na ang pera ay nakakabiling ang luho, ngunit hindi ang tunay na pagmamahal. Ngunit huli na ang lahat. Lumipas ang 6 na buwan. Nagbukas si Chong ng sarili niyang workshop at maayos ang kanyang kalagayan. Pinamahalaan ko ang tindahan mula sa bahay. Masaya kami. Isang hapon, tinawagan ako ni Madam Inuts na nanginginig ang boses. Fi, anak, ako ito. Napakasama ko. Si Wilbert. Iniwan niya ako. Lumalabas na nabangkarote si Wilbert. Kinailangan niyang ibenta ang penthouse para bayaran ang utang at iniwan siyang kanyang asawa. Ngayon ay nakatira siya sa isang inupahang kwarto at itinuturing ang kanyang ina na isang pasanin. Nasa bus station ako. Wala akong matuluyan. Pakiusap. Kausapin mo si Kong. Hayaan mo akong bumalik. Alam kong nakamali ako. Humihingi lang ako ng isang pinggan ng pagkain. Tiningnan ko si Kong. Umiling siya. Hindi na kami makakabalik. Ma, sabi ko ng mahinahon, ngunit matatag. Tutulungan ka namin. Hahanapan ka namin ng kwarto malapit sa aming bahay. Babayaran namin ang iyong upa at bibigyan ka namin ng bawat buwan para sa iyong nga gastusin. Bibisitahin ka namin kasama ang bata. Ngunit ang manirahan ng makasama, imposible iyon. Ang nga sugat na ibinigay mo kay Chong ay napakalalim.
Kailangan niya nga payapaan upang magpatuloy. Kung babalik ka, magsisimula na naman ang lahat. Ito ang aming huling alok. Ito ang aming limitasyon. Naintindihan ni Madam Inuts na wala na siyang ibang pagpipilian. Tinupat namin ang aming pangako. Inupahan namin siyang ng isang maliit na kwarto at sinuportahan. Nabuhay siyang mag-isa. Pinagsisisihan ang kanyang madesisyon habang nakikita ang mga litrato ngaming masayang pamilya. Dito nagtatapos ang kwento. Walang malupit na pahiganti o sapilitang pakakasundo. Ito ay isang makatotohanang pagtatapos. Binayaran ni Madam Inuts ang kanyang pagtatangi sa pamamagitan ng kalungkutan at natutunan namin ang pinakamahalagang aral. Ang kaligayahan ay hindi ipinagkakalob, ipinaglalaban ito at pinoprotektahan. Minsan, kahit na sa pamamagitan ng paglalagay ng masakit na limitasyon sa ating pinakamamahal.